So eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding plano ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon sa Armed Forces of the Philippines. Ano kaya ito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.38 million subscribers na at ilang tulog na lamang 1.4 million subscribers na po tayo at makakarating na rin po tayo sa ating inabangan, no? 2 million subscribers. Aba, ang bilis po ng panahon. So, road to 2M na po tayo. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po mga sangkay ang subscribe button sa ibaba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At eto, mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon itong matinding gagawin umano ni President Marcos. Tingnan po natin, ano nga ba ito mga sangkay? Ayon po dito, gagawing world class ni PBBM ang Armed Forces of the Philippines. Diba? Grabe mga sangkay, no? Mukhang gagayahin niya po talaga yung kanyang tatay dito na si Apo Lakay na ginawa pong world class noon ang Armed Forces of the Philippines. Well, alamin po natin ang balitang ito. Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nagtapos ng Major Services Officer Candidate Course ng Armed Forces of the Philippines na gawing panata ang pagtatanggol sa bayan para sa... Ayan ang kailangan natin mga sangkay. Actually, sa napapansin natin yon, instead na ipagtanggol ang ating bansa, ang soberanyo ng Pilipinas, may mga kumakampi pa po sa China, Amerika, mga sangkay. But sana po hindi po tayo ganyan. Sana tayo ay focus lamang po sa bansang Amerika at hindi po tayo na aaligaga o nahuhumaling sa pagsuporta sa ibang mga bansa. Walang ibang magtutulungan dito kundi tayo lamang din po mga kapwa Pilipino. Sa kaligtasan ng lahat ng Pilipino. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Alam niyo, hindi matutuwa dito mga sangkay yung bansang China. Bakit? Paano sila matutuwa? Plano po ni PBBM ngayon na gawing world class ang Armed Forces of the Philippines. Magsilbi ng buong husay, tapang, dangal at malasakit. Yan ang hamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mahigit 600 bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nagtapos sa Major Services Officer Candidate Course ng AFP. Sa mensahe ng Pangulo, kinilala niya ang mga ito sa kanilang matapang na pagtanggap sa mga responsibilidad para ipagtanggol at protektahan ang bansa. Alam niyo mga sangkay, sa totoo lang, mapapasaludo ko talaga sa mga sundalo po natin. Kasi, alam niyo, ginagawa po talaga nila ang lahat para lamang po maproteksyonan ang ating bansa. Kasabay ang pagkilala sa pamilya ng mga nagsipagtapos dahil sa walang patid na suporta, gayon din sa mga trainer at mentors na nagsilbing gabay ng graduating class. Your graduation day today signifies the culmination of your determination, sacrifice, and hard work to overcome the challenges of becoming an officer of the Armed Forces of the Philippines. This marks the beginning of your role to ensure the defense of our nation. And Nako, mga sangkay, mukhang ang pinaparinggan po dito ni PBBM, ito pong China. Depensa nyo ang ating bansa dahil nga may mga nananakop, andyan yung China. the safety of all Filipinos. Kinilala rin ng presidente ang mga awardee dahil sa ipinamalas nilang husay kasabay ang paghimok sa mga ito na magsilbing inspirasyon ng kanilang natanggap na pagkilala upang magsikap pa sa tungkulin at mas maging tapat sa paglilingkod sa Pilipinas. Kaya ko lang to mga sangkay. Gusto ko makita to si Giboy. Ayan o. What if si Gibo ang pulutin ni PBBM na tatakbong presidente sa 2028? Sino ang iboboto mo? Halimbawa, maglaban si Gibo at Sara at si Rafi Tulfo. Sino ang iboboto mo sa tatlong mga sangkay? Wala, napaisip lang ako. Kasi itong si Gibo mga sangkay, malaki ang potensyal nito kung magiging presidente. Ng kanilang natanggap na pagkilala upang magsikap pa sa tungkulin at mas maging tapat sa paglilingkod sa Pilipinas. Let this be your guiding principle as you step forward. In the face of evolving threats and modern warfare, innovation, technical expertise, and leadership rooted in service will be your most powerful weapons. Muli
namang binigyang diin ng Pangulo na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para mapabuti pa ang sandatahang lakas ng Pilipinas para gawin anya itong world-class force. Grabe! World-class force. So, hindi po yan basta-basta mga sangkay. World-class? Ano yon? Paano gagawin ni PBBM yan? Well, nakikita naman po natin sa time ni PBBM. Siya lamang po presidente na palit ng palit o bumibili po talaga ng bumibili ng mga pandigma sa karagatan at maging sa land, mga sangkay. So isa po ito sa magandang ginagawa ngayon ni PBBM. Yan ay sa pamamagitan ng pag-i-invest sa talento ng mga kawani nito, pagmomodernisa ng equipment, gayon din ang pagpapabuti ng training programs ng AFP personnel. We build an AFP that will stand as a beacon of strength, of alliance, resilience, and technological excellence. Lagi natin alalahanin na ang bawat hamon ay bahagi ng mas dakilang layunin. Sa bawat hakbang, ang inyong serbisyo ay hindi lamang tungkulin. Ito ay panata para sa bayan. Isang handog para sa bawat Pilipino. Ang officer candidate course ay isang mandatory na pagsasanay para sa mga prospective AFP officers. Tanda ito ng formal na pagsisimula ng kanilang professional military education. Ang OCC ay isang one-year course para sa baccalaureate degree holders na naglalayong ihanda sila upang maging mentally, physically at emotionally fit para maging mga opisyal sa Philippine Army at Philippine Air Force bilang mga second lieutenants at sa Philippine Navy bilang mga ensign sa AFP Regular Force. Kenneth Pasha. So ayan, mga sanggay, yan pong plano ni PBBM, gawing world-class ang Armed Forces of the Philippines. Alam ko, mga sanggay, medyo ano lang, mapapaisip ka rin, kaya ba ni PBBM yan? Diba? Mapapaisip din talaga natin, mga sanggay, na mapapaisip tayo, paano gagawin ni PBBM yan? Yung gawing world-class, yung Armed Forces of the Philippines, kung titingnan po natin, parang inaapi-api lamang po tayo ng China. Di ba? Lagi po tayong pinapaulanan ng kanilang water cannon. So in what way? So isa lamang po ang gagawin dyan ng ating pamahalaan. Bibili ng mga kagamitang pandigma. Mga barko, warship, mga sangkay. Helicopter, mga jet fighters, mga sangkay. Yan ang kailangan ng Pilipinas. Dahil ngayon, ang China kasi talagang matinding banta ito sa ating soberanya. Matinding banta ang China, mga sangkay, sa kaligtasan natin mga Pilipino. Though, napapaisip ako kung ba ito bang si President Xi makikipagdigma sa Pilipinas. Naisip ko rin yan, mga sangkay. Pero, sa kabilang banda, marirealize natin na kung makikipagdigma, mga sangkay, itong China sa kahit anong mga bansa like Philippines, kawawa po sila. Kasi nga po, malago na yung kanilang ekonomiya eh. 'Di ba? Hindi gumagapang yung ekonomiya nila, tapos biglang makikipagdigma. Anong mangyayari nun, mga sangkay? Di mawawasak din po yung mga magagandang syudad ng China. Well, itong ginagawa po ngayon ni PBBM, magandang hakbangin ito. Medyo ano lang, mga sangkay, tandaan nyo na lang. Ang sabi ni PBBM, gagawin daw po niyang world-class force ang Armed Forces of the Philippines. What do you think, mga sangkay? Kayo ba ay naniniwala? I-comment nyo lamang po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.